The word Chidaka is a Hebrew name. Gikan na siya sa word, root word nga gitawag Chidik, which actually mean justice or righteousness. Sa hunahuna sa mga Hudyo, Jewish thoughts, no, sa panglantaw sa mga Hudyo, giving to people in need, ang paghatag sa mga tao sa ilang mga kinahanglan is dili na siya ingon nga kanang gitawag og extra lang tungod kay ganahan ka or naa ka ikahatag, dili na siya ingon ana lang. Gibuhat ni or gidasig ang tanan nga buhaton ni tungod kay mao ni ang gitawag og correct og pinakamaayong butang nga angay na tumuhaton. Tungod kay kining ato kung kita sa kwarta kung atong hunahon sama sa atong kinabuhi is dili na siya ato. Dili na siya ato. Ang atong kinabuhi dili na ato. Ang tanang lihok nato is dili kita ang tanan ang nagbuot ana. Ang nagbuot ana tanan maayo ug daotan is ang makagagahom. So kung unsa may kita nato, unsay gain, unsay alkanse ang makagagahom mo'y nagbuot ana. So sa laktod nga istorya, our money is not ours. It's belong to God. Iya na siya tanan ni Hashem, even our life. Iya lang nang gibali ang kwarta or ang iyahang kabtangan or ang tanan kang Hashem, bali iya lang nang gisalig sa tao. So it is only right for us to distribute it. Ato anang obligasyon ug makatarunganon nga dili nato ang kunon ang mga butang nga iyan ni Hashem. It is kang Hashem na siya. So it is only right for us to distribute it as He wishes. Sumala sa gusto sa makagagahom. I-share nato na sa uban nga mga needy nga mga tao. So ningon ang Torah, giving to the needy is a mitzvah. Dili na siya basta-basta lang kay ganahan ka or naluoy ka, but it is a mitzvah. It is a commandment. O gitawag po na siya, even though this is a commandment, gitawag po na siya sa laing bahin og maayong buhat or kanang gitawag sa English og good deed. So it is not an arbitrary, dili na siya usa ka buhat nga kanang gitawag nagkataon lang ba nga ganahan ka muhatag, but it is a duty and an obligation. Then gisangon sa atoa sa magagahom. On the other hand, it is a good deed. So usa ni siya ka maayong buhat. So a credit to the one who recognize his duty and carries out his obligation has a portion in the world to come. So kaning giingon nga credit kanang nag-recognize sa ato ang buluhaton. Ingon nga obligasyon is duna na siya bahin or duna na siya ganti sa butang umalabot ug dinhing aning kalibutan na. That's why Chidaka is a very important to know tungod kay dili lang ni siya maghatag sa ato ang reward dito sa gitawag og ulam haba, kundi even to this world, bisan dinhi sa gitawag og ulam haze. Dinhi sa kalibutan naghatag na siya nato og gatiwag og reward. Gani dunay mga panuliton mga sages that even death, decree of death can annul by Chidaka. So gituhuan nga kining material nga butang nga naa sa ato karon is dili siya crime. So dili sala ang pagbaton og daghang mga butang, dili sala ang pagbaton og maayong kita, dili sala ang pagbaton og daghang kwarta, but it is a blessing from Hashem. Usa ni siya ka panalangin gikan kang Hashem. Okay? So one who has so been blessed, bisan kinsa nga tawo nga gipanalanginan, should regard himself as God's banker. Atong isipon na kanang mga tawo nga gipanalanginan mao na siya gipagkatiwalaan sa makagagahom nga tagaan niya sa iyahang kaayuhan aron
Bali, it is a great privilege for us nga saligan sa makagagahom sa ato ang Creator sa mga butang nga lisod kaayong makabot. So, kailangan magkag-effortan ang mga butang na. So, magpasalamat sa mga gahom nga, ang mga gahom nagsalig sa ato nga ibutang sa ato ang mga kamot, ang mga butang, labi na ang panalangin. In order to dispense the resources of His creation to others. So muna ituyo nga nung gihimo tang banker ni Sim, nga nung daghan og panalangin ang mga kaigsuonan, ang mga tao. Tungod kay gusto sa mga gahom, ikaw ang iyang gisaligan nga maoy mo distribute ngadto sa mga walang-wala. Okay? So, Hashem could have allotted equal portion. Sayod ta anak tanan. Nga sa dihang na tao, ang tao, we born equal. Di ba? Wala man kita. Atong buto nonaon, hubo matatanan. Wala man kitay mga butang nga nadala sa atong pagkatao diha sa taguangkan sa atong ginikanan. Di ba? Kabantay mo? Okay, sa may nagdaladaan og piso sa dihang natawo siya. Di ba? Wala. So, natawo tatanan nga equal, hubo tanan. O kining hubo is gipilian na siya sa makagahom. Kinsa ang iyang tagaan o daghan, kinsa ang gamay ra niya tagaan, busa-bulahan ang mga tao nga gisaligan sa makagahom aron tagaan sa mga butang diin mo ihang tagaan og kanang gitawag og privilege nga maoy mo distribute ana didto sa mga tabos. So the law requires every individual, even though the less fortunate one, dili lang katong banker nga gisaligan sa mga gahom. O dili lang ang banker, even the less fortunate one or the individual, rich and poor alike, have the privilege to give and to impart whatever they have. So, the law requires every individual to give tzedakah, even one who is himself sustained by a tzedakah of others. Bisan pagkatong mga tao nga nagdawat og tzedakah is also required to give tzedakah to others. Kay bisan tuod pobre na siya, kay nakadawat siya, pero doon na pag yung mga tao nga mas pobre pag yun kaysa iya. So it is the opportunity granted to every person to become a partner with creation. Tungod kay ang paghatag nimo, you are be likened to Hashem. Mapareha ka. Tungod kay ang Hashem, sige lang na siya give, siging give, siging give, siging give. So sa panahon nga mo give ang tao, anang panahon na mahimo siyang partner of Hashem in creation. Tungod kay ang attribute sa makagagahom being a giver is naakaron nimo, ni-give ka, so you will be likened. Ingon nga makagagahom. Mao gani nga nagbuhat siya og tao para na ay mudawat sa iyahang blessing. Na ay mudawat in order to give. Receive and give. So it is the opportunity granted to every person to become partner with Hashem in creation. So giving tzedakah is above all a humbling experience. Okay, kisa may nakasulay og hatag og kanang mga pobre gyud kaayo, di ba niya? Inihatag na to ana, di ba nga to paminaw sa atong sarili gaan kaayo nga dili masabtan ang kalipay nga naa sa ilalom nga dili nimo ma-explain ang kalipay. Di ba mo man nato ma-experience? So, ato naon nga ingon nga tao naning kamot bisan pag unsa nato ka pobre, kung lingion nato maayo sa ato ang palibot is naa pagoy mas pobre pagit kaysa tuwa. Mao na nga bisan unsa ka pobre sa tao, they are obliged to give tzedakah to everyone. So before us stands a human being less fortunate than ourselves. We know that Hashem could have just as easily provided him. Yes. Nga ang makagagawang sayon ra kaayo niya paghatag ang tawhana. One click or one blink of an eye. Pag ingon niya ko tagadang panalangin, automatic mohatag siya panalangin, pero wala na niya buhata. Tungod kay kung muhatag siya diretso dito sa mga kabus, unsa naman lay trabaho sa mga naa. So mo nang gihimo ni Hashem nga duna gyud mga tao nga mudawat sa blessing niya. Aron siya is magkaroon karon og kanang gitawag og opportunity to become like Hashem. Then duna na pud siya kanang gitawag og opportunity nga makabuhat og mga maayong dutang
nga mauyon sa kabubuton sa mga gahom. So, daghang kitang makita nga mga tao nga nagantos. Sulay rag testing suroy magabi diha sa syudad. Makita nimo diha kasi dato sa pobre. Kay katong pobre nga makita nimo is naghigda na gani ang uban diha sa mga kalsada. O kita pobre naman kita, pero at least wala man ta maghigda kalsada. So sa atong kapobrehon karon, do na pag mas pobre. Kay naghan ang mga tao nga naghigda diha sa kalsada. So instead of sending him to us for his needs, he let the person nga mga tao nga nakadawat gikan sa iya to give to others, to provide the needs of others. And this is our opportunity to give to others. So kung atong hunahunaon og maayo, more than the rich man does for the pauper, kung atong lantawon og maayo ha, kung unsay gibuhat sa mga dato dito sa mga pobre, mas labaw og kanang gitawag og dungog ang pobre kaysa naghatag. Kaya asa man kana, kung buto naon kita naghatag, di mas labaw tag dungog kaysa gitagaan. Pero ningon ang tura nga mas labaw og dungog ang pobre kaysa naghatag. Kay nga naman, tungod kay sila mo naghatag sa ato ang opportunity aron makahatag. Kay kung puro dato kay sumay atong tagaan, mo nang dunay gibuhat ang makagagahom nga pobre aron duna kay mahatag sa ilaha, aron magkaroon ka og kanang gitawag og opportunity nga makabuhat og mga maayong butang atubangan sa makagagahom. Ay, salamat na pobre. So dapat pa daw magpasalamat ta nga naay pobre aron makabuhat daw tag mga butang nga uyon sa kabuton sa mga kampo. Nga mao ang butang sa nga pag-share sa mga butang nga nadawat nato gikan sa mga gahom. Busa dili nato ikaguol kayo nga nung naay pobre tungod kay gituyo na sa mga gahom para natay tagaan. O pili ta, katong kitay tagaan or katong kitay muhatag. Natural, pagkakaroon moingon gyud ta nga kitay muhatag. Pero dungganon kayo ang tao nga mahimong pobre nga mao gitagaan tungod kay sila tungod sa ila nakabuhat og mga maayong butang. Aron sab sila makabalos, kinahanglan sab sila muhatag pod og mubuhat og mga maayong butang sa mas kabos pa kaysa nila. So sa ato pa kuha na siya tanan. Dili ko mo kay dato kay ikaw lang muhatag kun dili bisan ang pinakapobre nga tao is obligado gihapon nga muhatag tungod kay mas duna pay less fortunate pa kaysa iya. So atong lang taon og maayo sa panahon dito sa Holy Temple in Jerusalem, there was a designated chamber. Dunay mga gigahin nga usa ka portion dito gitawag na nila og Lishkat Kashain. Gitawag na sa English og the Chamber of the Discreet Ones. So dito sa Holy Temple dunay usa ka portion dito nga diin dito ang mga dato or ang mga dunay ikahatag mutunol dito sa ilahang mga kwarta kanang ilang mga hinabang, ilang mga tsidata dito. Kato nga portion is para to siya sa mga poor. Diin mao nang giingon sa kuan, mao nang giingon sa Malakyas nga giingon dito nga dalon mo sa akong balay tipiganan. So kanang gitawag balay tipiganan is mao ning gitawag og Lishkat Kashain. Mao na dito sa kaporsyon dito sa templo. O sa laktod nga istorya, ang imong kaluoy, ang imong tsidata o ang imong ikapulo is dalhon nimo sa balay tipiganan nga mao ang templo. Kay mao to iyang pagkaon sa iyang mga trabahante dito, mao po to ang mga pagkaon sa mga kabus. Kanang ginabutang diha nga Lishkat Kashain, Chamber of the Discreet One, is sa panahon nga dunay mga tao nga naa sa kalisod wala na halos makaon, muanha na diha. Unya pag abot niya dito is ang Levites nga na-assign dito is muhatag na siya og sustenan sa tao nga kalisod-lisod niya kanang in a respectable manner, kanang dili maulaw ang gitagaan kasagaran gud sa mangayo, ulaw mo gud sa ilang part nga mangayo. Wala man gud nato na ma-feel kay ang atong gibuhat is muhatag lang. Oh, pero kung kita ang ibutang dito sa ila, ulaw kay na siya. Dili na siya lalim nga buluhaton nga mangayo. Lisod kaayo na siya nga buluhaton, mao nga ang naghatag dito sa templo nga mga Levites is trained yun na siya nga muhatag nga dili na siya makapasakit sa tao. Dili mo ingon nga
mao nang kuan mo nagkalisod-lisod mo kay kulang magumog paningkamot. O dili na nila ginaingon ana, kundi ihatag na nila with respectable manner. So katong nga tradisyon nga dunay butanganan is mauna sa atong panahon karon ang gitawag og tzedakah boxes. Kanang gitawag sa Hebrew og fushkis. O sa Yiddish pa na siya gitawag na siya og fushkis or fushka. So mauna karon katong gitawag sa templo nga butanganan kay wala man ang templo is mauna karon ang idea sa gitawag og tzedakah boxes. In which makita nato na dinha sa mga synagogues, makita po nato na sa mga balay sa kada Jewish religious nga mga tao, makita po nato na sa ubang mga Noahides, in which wala gid na diri ma-practice. Wala na siya ma-practice. Kay dunay po usa ka instance ana diri ala particular Davao, di na ko matuglaing lugar kay basi mahulog na siya nara. Dinhi particular sa Davao, nahitabo na siya nga nagbutang mi sa simbahan o kanang gitawag og tzedakah box dito sa pikas pa dili sa taas. Nagbutang gid mi pareha lara bay nirba nga naay sa putahan na tzedakah box. Karon sige butang dito kada naay musimba kay separate man dito balay sa kumamang sarado wala na matungo ng panahon. Hulog dito kinsay maabot hulog lang dito. So sa panahon nga naa na mi kinahanglan, tingbayad ng kuryente, tingbayad ng unsay mga maintenance sa simbahan among giablihan. So unsa man ang pag-ablihan igsuon ngawa naman di ay lubot kanang kuan ba wala na gitanggal na di ay. So mura mig na hugno nga isa ka bulan din ha kada Sabado na ay mahulog unya pag ukab namo nga ablihan na wala day sulod kay wala day lubot. So mo to nga gipatanggal na lang nako kay mao ra man gyapon sigihan magkawat nga hangtod karon wala na mo makita kung kinsay nagkuha. O kabalo ko nga nga hitabo pud ni sa ubang mga simbahan. Yun ana. Mao na nga nanalaw gyud ko ana nga mga ingon ana nga pagigis ko kwarta-kwarta. Pero doon na tayo kung manalaw ko ta na kuha na ko ani nga lesson is dunay portion sa ato ang pagtuman nga dili nato matuman. Kaya according to the sages, the Torah instruct about the tradition of charity. So naghisgot na siya sa panahon pa ni Abraham. Sa una pa lang kung si Abraham nanalaw, wala dili siya makahatag kang Shem. Karon kung si Shem pod wala mo dawat, dili magkaroon og opportunity karon si Abraham nga makabuhat og mga maayong butang sa tubangan sa makagagahom. Tungod kinanalaw siya siguro kay nitagam. Kung nanalaw siya, ibutang nato ang panahon ni Shem sa ato ang panahon karon. Nga gikawat imbes tzedakah na gikawat pagyod. So ingon ana ang kahimtang. So mawala ang opportunity ni Abraham kung si Shem dili mo dawat. Okay? So the Torah instructing us to love our fellow and be kind to the poor in specific ways. So there is also an explicit commandment to open our heart, to open our hand to the poor, to give, to loan, whatever they need or keep them from poverty. Karon, ako nahununaan, kung dili nato ni praktison din ni sulod sa Noahide, unsaon man nato na siya, in which ang uban, ang paagi nato is actually gi-practice na. Pero ang kaning gitawag og tzedakah sa ako, labi na particularly gid sa kuha, pag every prayer, magtunol og kuan, wala na gid na siya ma-practice. Kaya wala man, asa man ako'y butang. Wala man po ko'y baso butanganan. May pangubang simbahan, kaya naa pa. Ngano, tungod lagi sa ako ang grabe ang tagam nga ako ang natilawan. Kanang gitawag na ako og mga frustration ba? Grabe ang ako ang frustration bahin, ana. Muna ako, daghang kay ko frustration sa kinabuhi nga usahay, daghang madamay. Saan man ako pagtudlo sa umano. Although gatudlo ko pinagi sa pagbuhat og mga butang, libaw, paghatag pagkaon sa uban dito. Pero daghan yung mamiss. Daghang mamiss. Kaya doon naman ko yung mga paagi, mga batasan na kailangan itudlo sa panahon nga kumuhatag kanya. Itudlo po nato ng mga batasan na saan man po nato pag-practice na kita mismo wala man ito nagbuhat. The tradition of instructing us to love our fellow should be implemented. Kailangan din na siya nga i-implement din na siya.
kinahanglan lang og kanang gitawag og tama nga management. One time nag-travel mi ni Rabbi Nir dito sa Bohol. Then nagka-istorya mi heart to heart. Mutana siya unsay purpose nimo Emmanuel nganong ibuhat nimo ni nganong naglakaw-lakaw ka. Doon na ba kay kanang gitawag og income may tungod ani? Ako siyang giingnan nga rabay wala sa simbahan wala gid mi nangayo. Wala mag-impose ang simbahan og mga bayronon, mga offering, mga chitaka, wala. But instead ako silang gi-encourage nga mo give og chitaka direct dito sa mga tao. In which wala na gisupak ni Rabbi Ner nayon siya nga maayo na siya Emmanuel. But the problem is unsaon pag-increase or unsaon paglihok sa community. So ako siyang gistoryahan nga ang sistema namo sa Kihilat Rabbi is every time mo ato kung sa lugar sila mo musalo sa kuha. Then abot din ha ang wala syempre kay dili man tanang kaubanan na ikatunol na ay ikatabang bahin sa paglakaw. Di man pud nako gusto nga labyan sila kay mga kaubanan man na. Pero ang mga kaigsuonan pud nga dunay arangan is dili man pud na sila muhatag para lang ana diha ang lugar kundi ang ilang laktaw man pud kung asa dapit ang arang-arangan. Halimbawa maabot kog Iligan. Iligan muhatag na sila pamasahe dili lang para sa dili lang para pagadian dili lang para asa kun dili diretso nagsibo. So makapliti ra gyud ko bisan asa ko mo apit makapliti ra gyud ko. Yan so may gain nimo. In terms of money usahay makasubra 2,000, 3,000 amo nay tikom murag sa kuan pa mo nay tikom pay. Mo ako madala sa family. Nya is it enough? Ko ginan ako siya nga dili man na mao akong saligan rabay ang akong saligan gyud is iniguli na akong trabaho banat para mabawi na ako tong mga adlaw nga wala ko. Pero in siya great sacrifice. Sacrifice gyud pero doon na mo yung mga mga butang nga mahitungod sa tura nga gisugo nga dili ninyo matuman. Kay pareha nang gitawag og chidaka box. Saon man na ninyo nga in every home man na siya o in every synagogue kailangan na amang gina siya nya usa man na siya sa mga butang or opportunity nga makatabang aron mo kusog ang buhat so una-una na ko sa kong sarili nga maayo bitaw ang kuan pero maayo ang gisulti ni Rabbi Ner pero sa kong kabahin murag nahadlok pa ko tungod sa kanang gitawag og kanang nakatilaw og tagam kanang ang akong frustration ba kanang grabe kaayo mo na nga siguro moabot ang panahon nga i-implement na siya pero tarungon lang gyud ipadapat ato may bal-an na unya kung asa gina siya dapat. Okay, so the sages nagasulti sa gitawag og tradition is to give at least 10th of income. Muna isulti sa mga sages. So sa panahon sa una, ang mga tao bisan sa panahon ni Abraham is naghatag na sila 10th na siya. 10th of your profit. So kanang gitawag og profit ginansya na siya. So mao man ay problema sa una kay wala man gud na siya masabti sa amo ang panahon sa misyaniko. Wala na siya masabti kay ang mga tao gud sa una mga leader sa unang panahon way labot apel ang ako ang papa may his memory be a blessing to us tungod kay akong papa wala man gud nagadawat nga moabot sa pamilya kay nigulis mo papa paglakaw lagay paguli lagay lang gyapon na tungod kay ang iyang kwarta mo na split unya mataghatag sa mga kaigsuonan nga nagkalisod-lisod mo lisod yun mi sa una kay wala gini madala nga kwan si papa sa una. Wala na siya matarong og emphasize kaayo sa una tungod kay mo nang nakatilaw og tagam tungod kay ang gitawag og 10 kuhaon man gud sa gross
Sa unang panahon, kung makahinumdum ko, pangutan-on ka, pila imong income. Moingon ang usa ka maestra, 15,000. Automatic na ang subli butang 15,000, 10 anak, kada bulan na kay 1.5. Yan ang hitabo sa unang panahon, which is konti na siya. Makaulaw kaayo. Kaulaw kay na siya. Yun ana niya. Nahitabuan na, kada bulan, anhaon tag tao, tagaan kag sobre. Siyempre, ikaw nakadawat kag sobre, 15,000 ako sige tinuod. Kaya, gross na ko, 15,000, 1.5. Karon ko ag 1.5 pili mabilin. Unya katong gross nimo dili pa man kay imuha. Kina pa man kay kanang gitawag og mga bayronon, mga utang, mga loan. So ang tama diyan niya is ang sobra sa tanan nimong obligasyon sa tibuok bulan mao na gitawag nimo og profit. Kay katong gitawag og utang nimo halimbawa imong sakay, imong kuan dili man tumatawag nimo kuan kay di mo buka kaabot sa trabaho wala to. So apil to sa imong maintenance para makatrabaho kag tarong. So according to tradition, at least give 10th of income. Itong gitawag nimo ginansya. At least give. Karon nga panahon na god wala man gitawag og balay tipiganan. So asa man dalhon ang gitawag og 10th. So ningon ang mga sages nga dalhon nimo na as a charity. So kung ato ning tumanon 10%, ihatag nato sa charity, dili nimo na siya ihatag sa usa lang ka tawo. Kung dili mauna imong bahin-bahinon, una particular gyud sa imong pamilya. Naman jud tay mga pamilya nga nagkalisod-lisod, kailangan tabang, pero di ko nimo ihurutanan sa iya ha. Kidagan mo kay kabanganan. Oh, imong ugangan, mo anha diya sa inyong balay, obligado mo gina nimo padalhan nimo pag-uli. Dito bawas na siya. Mo na ko atong hunaon labi na sa mga kaigsuonan nga mga arang-arang karon nga naa diri karon sa kihilat is actually ang ilang ginahatag sa buhat ni Hashem is sobra-sobra pagani. Sobra-sobra pagani. Halimbawa na ay mag-donate og kanang bangko. Butang na tog 30 ka bangko, kabalo butang pila kantidad ana karon panahon na. 15,000 ka ay na siya sa tupa kung kuno na to kung 10% yan sa tupa, silo day siya 150 ang bulan. Nya mo donate lang ingon ana lang kasayon kadali. Sa tupa sobra kaayo ang iyang gihatag sa tupa dunag yung mga tawo nga mahigugma nga muhatag nga dili kinahanglan kanang wala nagkwenta gani ang ilaha kinasingkasing gyud nga paghatag of which maayo na siya. Pero makita nato na siya unya unsay mga kuan na niya, unsay mga problema na niya. So, according to tradition, at least 10% profit to charity. So kung doon na kay charity nga buhaton, dito nimo na siya. Ana, 10% of your income. So, kung hayahay jud kay ka, mura kag si Ayala, mura kag si Gokongwe, mura kag si mga dato nga ilhan nato diha sa alta sa syudad ug sila pa. Is also allowed up to 20%. Kung hayahay gyud ka. Okay? So charity implies kindness performed out of goodness of one's heart. Kanang kinasing-kasing gyud ang charity. Labi na karon magkwenta lang kag sweldo, 10,000. Nya na kay daghang utang nagulat, 5,000 utang na ako, kuan pa ni kuan. Sakita na gyud sa dugan. So kuan kayo siya. Mao gani nga kung muhatag is katong gitawag og kinasing-kasing gyud nga paghatag. Kanang gitawag dunay kindness nga gitawag og goodness nga gikan sa kasing-kasing. Og dili na siya gitawag og obligatory. Dili para sama sa una tagaan jud kag sobre si Dong Tadley kabalo ani. Kay isa na sa mga kauban namo sa unang panahon. Balo lang og nakadawat baka pud sila sobre kay kami sa unang kadawat niya na sa una. So dili na siya ingon nga obligatory. Okay? Kinasing-kasing man. Okay? So doing right implying an obligation to help others. Ang pagbuhat og maayo is nagpasabot na siya sa pagbuhat og maayong butang ngadto sa ubang tao. Financially, materially, spiritually, and in any way possible. O sa bisan unsa nga paagi basta ma-extend nato nga kaayuhan dito para sa uban. Okay? So focus ta gamay sa katong gitawag og charity box. The tradition of the charity box
is dili na siya ingon nga old, dili na siya ingon nga bag-o sa ato ang kung tanaw na to maayo ang tura, dili na siya ingon nga bag-o. Kay sa panahon pa sa templo doon na nag-iisip nga balay tipiganan. Sa panahon nga nawala na ang templo, sa panahon nga nawala na ang templo, ang equivalent niya sa gitawag og balay tipiganan is kanang gitawag og charity box. Kay balik ta dito sa panahon sa templo. The first temple in Jerusalem, we find the prototype of charity box. Pare-pareha siyang idea. The temple was falling into a poor state of repair sa panahon sa unang templo sa una. So sa panahon sa unang templo dunay panahon nga nagkalisod-lisod sila tungod kay Apironon. Moto nga ang high priest made a hole, nagbuhat og usa ka kahon nga naay bangag sa cover, then which he placed conveniently near the entrance before the altar. So kung naa diha ang templo na, di ang pultahan diha, doon sa pultahan nagabuhat na sila usa ka box diha nga naay hole, naay bangag, di dito ibutang ang charity para pang-repair sa simbahan or maintenance diha sa simbahan. During most of the history of the first temple, charity boxes were bulky. Kay dako man kaayo ang charity box sa una. Mao na hatod karon makita nato sa kwan sa mga kabad, makita na dagko kay sila kay mao na ang tradisyon dito sa una. In which wala naman ang templo, mao nang nadala sa balay kay wala na ang templo, aron ang practice, ang tradisyon dili mawala. Alang-alang pug dagko pug kaayo mo nang gi-advise instead nga pareha sa templo sa una nga dagko kay butanganan dili na kay syempre templo man daghan mo ato kailangan pug dako nga sudlanan. Karon kay balay raman mao nang dunay mga gagmay nga charity access. So ginabuhat na siya sa mga synagogue karon nga mga adlaw, makita nato dinha sa synagogue sa Makati, sa mga kabad houses nga naa sa Makati pod. Kita man ko dito, diri pod sa kabad sa Cebu, naapod. So makita na nga duna gyud box nga naa sa separate section. For all communal organizations. Para sa tuwa. Kaya sa tuwa wala lang nato gi-practice kay mostly gina-discourage yun ako nga para instead nga magbutang tanay, diretsyon lang na ninyo kuan para wala tay isyu. Ngano man naglikay mo sa isyu ay hadlok ko ba sa obligasyon unya kung naa na siya. Pero nakita sab nako nga daghan day ang maumit. Daghan ang maumit, daghan ang mga pagtuman nga ma-practice nato nga dili nato ma-practice tungod lang sa ako ang kadlok. So every Jewish community would have its special groups to collect and disburse funds, no? Para asa for hospitality. So diha ginakuha sa charity box kana hinabang sa mga kada kabad house, kani para ni hospitality, kana mga poor nga muanha dinha kanang mga wala taoy pliti kanang inigsimba wala gi taoy pliti pabalik. Walay makaon, walay dalang balon kay igo ra gid pliti. Nana siya. Bisan asa nga mga simbahan na ana siya. Bisan sa Cebu, yahay man na Cebu. Pero naay mga kaigsuonan diha nga lisod jud gyapon. Nga ultimo pamasahe wala. Kailangan pa mangayo sa ubang kaigsuonan. Ulahan pod ang mga taga Cebu diin na doon na po yung mga dagko o kasing-kasing dinha nga muhatag gyud pod og pamasahe sa mga kaubanan nato nga walang-wala gyud. So dalaygon ang buhat sa mga kaubanan nato diha sa Cebu. Doon na po diha pilihan kanang gitawag helping the sick, in which atuan na nang gibuhat karon. Kanang gitawag nato og kaning gitawag nato gipasigdahan nato karon nga gitawag og mortuary. Helping the sick, actually dili na sick ang atong gitabangan kundi ang tagtungod na sa panahon nga ang sick person is namatay. So aiding the poor, diha na puhaon, upkeep obtura students kanang usaon nga ma-encourage nimo sa usa ka simbahan nga kanang madasig siya nya kabalo ka sa simbahan kung magsige lang kag istorya wala kay kanang gitawag og wala kay mga gamit nga insakto o dili ka maka PowerPoint, dili ka makakuan, wala gyud lisod ang pagpasabot kung walay makita, walay materials. Muna diha na siya kuhaon tanan para ang estudyante nimo, para katong mga interesado maminaw, mas dali nilang masabtan tungod kay dunay makita. So, diha pod kuhaon kung manubra na gani ang panudlanan, diha na pod kuhaon ang kanang gitawag og mga loans sa mga kaubanan
kanang gusto manghulam og kwarta nga wala interest, diha po na siya kuhaon. So, og daghan pang uban nga katuyuan, free loans and other worthy causes. Daghang mga katuyuan para ana ginabuhat namo sa una nga maggahin mi og kwarta sa tsidaka sa mga batan-on para magluto-luto mi diri among puston pagkahuman suroy mi downtown ay mga daghan nga higda. Tagaan siya. Pero risky din na siya, nakita na ko nga risky. Kay siyempre pusto nimo silupin ang pagkaon, once maputos nimo once na panus na gamay unya mga sakit na imong gitagaan na makasuhan jud ka diha. So nakita na ko na siya kay dunay usa ka panahon ana nga dunay mga nanghatag diha sa Davao o kanang kuan sa syudad nanghatag og kanang spaghetti. Sos karon kay ang nagkaon ron nga kuan man kanang usay tawag ana nga hilo. Okay, pasar na di ay ang ipanghatag. Siyempre, honest to goodness, ihatag ko niya para makatabang. Pero wala man tayo mahimo kasi siyempre mo travel pagod ka. Init na siya nga gipat. So ang resulta ni singot ni cause of poison. Mato na nga poison. So delikado dai gihapon. Although maayo ang buhat pero na ikapalit gid nga trials gid ba. So delikado siya. So,